Hello guys, good day and welcome to Archinews. I'm Architect Jojo. Today we're here again in Congressional Town Center, Tower 2. And today, October 31, 2024. So mag-update tayo dito ng ating construction development. And now, nandito tayo ngayon sa 39th floor level. Ito yung open deck area natin. So yan, malawak yan. Yung area na to. Now, nandun naman sa taluktok o sa pinakaitaas yung ating roof deck dahil ang ating structure is a 42-story structure. Now today, ang pag-usapan natin ngayon is about the construction punch list. So ano ba yung construction punch list? So ito yung mga minor defects na natitira na kailangan ayusin ng contractor after na ma-issuean sila ng certificate of completion. At kailangan itong matapos sa loob ng 30 to 60 days after na ma-list down at ma-check yung mga kailangan nilang ayusin at ma-rectify dito sa project or particular project. Now, subukan natin na mag-check. Ang check natin ngayon is yung isang unit. So dito, nakikita natin dito yung mga defects kung meron man. Let's see and let's check at malaman natin kung ano-ano yung dapat natin i-check. So, unang-una, bigyan ko kayo ng few tips sa pag-check ng inyong mga unit or sa pagpa-punch list. So meron tayong tinatawag na ginawa kong acronym, no? So yung F, yung floor, yung W is for the wall, then C is yung ceiling. So itong tatlong ito, makikita nyo itong pagpasok nyo dun sa inyong unit, yung inyong sahig, yung inyong wall, at inyong ceiling. So makikita nyo doon yung mga kinakailangan na ma-check doon. And of course, ang pinaka-major na dapat na ma-check is yung power, then also yung utilities natin kagaya nung sa plumbing, yung water, at also yung ating sanitary. Lalong-lalo na dito sa mga shower area, then also sa lavatory, kung okay ba, wala bang clog, wala bang barado or anything, at maganda ba yung pressure ng tubig, things like that. Now, subukan natin pumasok sa isang area ng ating unit. Kaya papasok tayo sa isang unit and discuss natin doon kung ano yung mga kailangan nating ma-check sa ating pagpa-punch list. And of course, sa pagpa-punch list, kinakailangan na ma-check ito, of course, nung project management, then also yung developer, and also representative ng contractor para makita niya at ma-list down lahat ng dapat ma-check or ma-rectify during the process nung punch list. And of course, as unit owner, pwede rin yung tingnan or makita kung ano yung mga defects. And this one will be a few tips sa inyo na kailangan nyong ma-check kagaya nung inyong floor, wall, and ceiling. Pupunan nyo doon kung mayroong mga defects or anything na kailangan rectify ni contractor. So tara, puntahan natin itong isang unit na to and let's discuss dun sa unit na yon yung mga gagawin nating punch list. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa unit na ating ipa-punch list. Ito yung unit 4505. So ito yung unit number niya. So ito yung tagging niya dito. So ito yung unit na ipa-punch list natin. Alright guys, so upon entering dito sa unit na to, dito pa lang sa door, mag-check na tayo. So unang-una, so you need to check itong lever type na lock set. So okay ba siya, nalalock ba siya, maayos ba siya, and nakapix ba siya ng maayos. And also, titingnan nyo rin yung tornilyo kasi minsan kulang. And this one, so it's working naman. Then also you have to check the surfaces nung pinaka-door. Then also yung jump. Yan, then maayos ba yung pagkakabit ng rubber seal. So may rubber seal kasi yan eh. Yan, kita nyo yung surface niya, wala ba siyang gasgas or dent or tama nung kung ano mang bagay na pwedeng mag-cause ng damage doon sa surface ng door or jamb. Then also, you have to check itong ating mga bisagra. So same thing doon sa striker ng ating lock set. You have to check also kung kumpleto yung kanyang tornilyo kasi kadalasan nakakaligtaan na ilagay lahat. So this one, okay naman siya, it's all complete yung ating mga bisagra. So we have here 1, 2, 3 na hinges or bisagra ng ating pinto. Now this one is the peephole, so okay naman siya.
Then this one is the tagging ng inyong unit number. Okay guys, so upon entering dito sa ating main door, dito sa side, nandito yung ating switch ng ating lighting. Now beside it, nandito naman yung ating intercom. So itong ating intercom, yung ating means of communication doon sa information lobby. So you can use this one during emergency, and also if you have any other concern, you may use this intercom. Alright, so dito sa ating main door, ang picture din na ating main door, meron din tayong peephole. So at least pag nasa loob ka ng unit, makikita mo yung tao dun sa labas. Kung may kumakatok, mag-recognize mo kung kilala mo siya or kung sino yung nasa labas ng iyong unit. Over here, sa ating pag-check ng ating unit, of course, we need to check also the quality ng tiles, no? So dapat wala siyang mga crack yung mga surface niya. And also, ang pinakamahalaga dyan, yung dapat wala siyang kapak. So malalaman mo kung yung tiles, may kapak. Yung kapak na surface niya na iba yung tunog, no, na parang sa loob is ampaw o walang laman na simento. So this one, natitesting ko naman siya. So far, wala namang kapak, no? But you have to check isa-isa. So you have to check kung may kapak yung ating mga tiles. Now over here, dito sa ating kitchen area, so ano ba yung kailangan natin i-check dito sa ating kitchen area? So here, ang mga picture ng ating kitchen area. So of course, meron tayong lababo. Then below, meron tayong grease trap. Kagaya din sinabi ko kanina, one of the utilities na kailangan natin i-check is yung water. But now, since hindi pa na open yung ating water, so yan yung mga i-check nyo, no? Kailangan maayos yung pressure ng ating water. Now, dito naman, meron tayong grease trap. Itong grease trap natin, ang purpose niya para yung oil is ma-control, hindi siya directly yung langis na galing sa mga pinaghugasan nating mga utensils is directly mapunta dun sa tubo at mapunta dun sa ating STP. Kasi kapag sobrang dami na ng mantika, makakontaminate yung ating STP at mahihirapan nating makontrol yung clogging. So kailangan meron tayong grease trap. Ito yung nagko-control dun sa clogging ng ating mga main pipe. So kailangan din natin i-maintain to weekly at malinis. Now, dito sa ilalim niya, so you have the water, no? Then sa ilalim niya, kung gusto nyong i-control yung pressure ng tubig ninyo, meron ditong angle bulb, no? So di na siya makita. Yon, this one. This one is the angle bulb, no? So you may close it or open it para ma-control nyo yung pressure. Baka meron kayong kailangan na ayusin. Itong flexible hose na to, kailangan yung ayusin. So you may control this one, i-off nyo muna para hindi tumagas yung tubig, no? Para walang water during your maintenance. So ito yung control bulb nyo, ito yung ating angle bulb. Yan. So this one is yung ating P-trap naman. Kapag may mga bara, yung mga lababo nyo, pwede nyong i-DIY, pwede nyong alisin to. Then this one, para ma-unclog nyo yung mga nagbara dito sa area na to. Alright, or you may ask or request the maintenance to do the maintenance for this purpose kung meron mang clogging. Moving through dito pa rin sa ating kitchen area. So kagaya nitong mga carcass or yung inyong door ng inyong cabinet, no? So kailangan nyo rin ma-check also yung mga surfaces niya or any damage dun sa mga corners niya and also dun sa surface niya. Then you need to check also itong mga tornilyo rin ng mga concealed hinges. So kailangan ma-check yung mga tornilyo niya at maganda yung pagkakalapat ng mga pintuan. So kailangan i-check isa-isa. Then over here, ito naman yung slot ng ating range hood, itong area na to. So dito nyo ilalagay yung range hood nyo. Now, you may put here your induction cooker or yung cooktop dito sa area na to. Then, ito yung exhaust area niya, no? Now, ito, bubutasin ito para doon dumaan yung flexible pipe para i-connect doon sa top ng inyong range hood. So, meron tayong ditong flexible dito na aluminum. So, dyan ko connect
pagkabutas dito, kukonect doon sa ibabaw ng inyong range hood, yung itong ating flexible na aluminum. Now, saan ba yung power niya? Ito yung power niya. Yan yung mag-energize ng inyong range hood. So may exhaust out siya. Yun yung pipe niya, no? Yun yung connection. So dito yung location ng range hood. And of course, you have to check yung tiles kung meron ding chip off or hindi maayos na mga pagkakabit or may mga kapak din. And here, ito naman yung power dito sa ating kitchen. So kita nyo. So dito, you need to check also itong synthetic na stone. Yan, kung maayos ba, wala bang basag, yung mga edges. Yan, makikita nyo kung maayos siya bago nyo i-accept. And also, the sealant, dapat maayos. Yung mga corners na yan, para hindi patmulan ng leak or tagas kung meron mang mag-spill na water dun sa surface niya. Alright, so here, ito pa yung mga cabinet niya. Then, so ito yung ating washing machine area. So single tab lang siya. Doon yung floor drain niya ng washing machine. Then over here, ito naman yung ating panel board. So you may control dito yung inyong lighting, yung power. Then may tagging din ilalagay tayo dyan. No? So ito, ilalaminate ito, ayusin to para as guide nyo sa pagkocontrol ng inyong lighting and power. Dito lahat naka-indicate yung mga circuiting ng inyong power and lighting. So ito rin yung saksakan naman dito sa ating microwave oven. So this one is the area for the washing machine, the area for the microwave oven, and another area for this. Pwede nyo pang i-utilize tong area na to. Alright guys, natapos tayo dito sa ating kitchen area. So mag-move naman tayo dito sa ating living area. So itong nasa ating background, ito yung ating living area. So ano yung kailangan natin i-check dito? No? Una yung ating wall, pangalawa yung ating kisame, and also yung ating sahig or yung tiles natin. Kagaya nung naunang sinabi ko, dapat wala siyang kapak. Over here, ito yung ating wall. No? So maayos naman yung mga pintura niya. So kailangan ma-check ninyo kung may mga traces ng mga hairline cracks or yung mga pintura niya is uneven or hindi maayos. So kailangan mailagay siya doon sa punch list as one of the concern na dapat ayusin. Then also itong tiles natin. So kinakailangan wala din siyang kapak. Yan. So medyo madumi pa, sorry kasi hindi pa ito nalilinis. Kasi hindi pa siya na-punch list or nag-undergo ng punch listing para maayos. Now, dito naman, ito yung slot or area ng TV. So, pwede mong i-mount yung inyong TV. Nandito yung mga series of power na rin. So, dito, kailangan din ma-check kung maayos at working itong mga power na to. And also yung ating switch dito sa ating lighting. Now, sa kisame naman, kita nyo, so almost maganda naman yung finish ng ating kisame. Nandun yung ating lighting. Nandun yung ating device na smoke detector. Yan, during in case of emergency, in case of fire. Then meron din tayong side wall na sprinkler head na nandun. So far maayos yung kisame. Now, so yun yung mga kailangan nating check. Naman tayo dito sa ating balcony dahil itong unit na to meron siyang balcony. So meron tayong glass door and also we have here the floor drain. So napakahalaga ng role ng floor drain during rainy season dahil ito yung mag-avoid sa atin na magkaroon ng flooding dito sa area na to. So easily mati-drain out yung water kapag umuulan using this floor drain. So kinakailangan lang lagi itong malinis at walang nakabara dun sa ibabaw niya para hindi mag-banding dito sa area ng inyong balcony. So we have the protective glass railing dito. So mataas to, 1.2 meter. Yan, so hindi siya easily na maakyat ng bata or sino man. Yan. Ito yung view dito
sa area ng 2-bedroom unit na pinapansis natin. And of course, dito rin, since nasa labas na tayo ng balcony, so kailangan ma-check din natin yung mga mechanism ng ating window. Mula dito sa labas, and then also here, yung lock set niya. Kailangan working, pati yung susi, pati itong lever na to, yung mga lock niya, it's working. So pagka sinara nyo, and then lock. Then also this one, itong ating casement window, dapat maayos siya. Yan, working dapat siya. Yun, so naisasara naman siya. Yan, so yan ang kailangan din ma-punch this. Sa ating living area, we have to check the floor, the wall, the ceiling finishes, yung quality niya. So kailangan sa tiles, walang kapak. Sa wall, walang mga hairline cracks or uneven surfaces. And also yung faded na paint. So same thing din sa ating kisame. And also dun sa ating lighting, dapat working siya. So pasok naman tayo dito sa bedroom 1. So same thing, you have to check the hinges. And also the lock set, if working. The floor, the quality, kung walang kapak. The wall, the ceiling, the switches. If working yung ating lighting, then also the power. Yan. Then over here, ito yung ating closet. So the cabinets, you have to check the quality. Dapat walang chip off dun sa mga surfaces or gas-gas or anything. Then also maayos yung kanyang mechanism. So like this one is okay. Then another one here. So it's all working. So maganda naman at maayos. Then dito naman sa ating toilet, same thing. Checking all the screws of our hinges. Then also the flooring. Then, of course, siyempre, dito sa ating water closet, maganda dapat yung flushing mechanism niya. No? O sa ating water closet, ito naman yung control valve natin. No? So dito, makakontrol nyo yung pressure ng ating water kung gusto nyo lakasan or hinaan. Or kung meron kayong maintenance na kailangan palitan, dito nyo mapapatay or mai-off yung inyong water. Now, over here, ito naman yung ating lavatory. So meron din siyang GFCI na outlet dito, no? And dito, meron din itong aluminum foil para in case kung meron pumatakma na water, hindi masisira yung carcass ng ating cabinet. So yun yung slot ng ating water heater. So dyan yung i-connect yung inyong pipe para dun sa ating water heater. Now, over here, ito yung ating shower area. So wala pa tayong power, no? Kaya medyo madilim. So ito yung ating handle dito. Yan. So, ito yung ating shower area. So, kung mapapansin nyo, yung slope ng ating shower floor is going there, doon sa nakababa or nakadrop na floor. So, talagang sinadya natin yan, no, para ma-avoid natin yung banding. So, lahat ng water dito magpo-flow going to the floor drain. So, kailangan din natin ma-check kung maayos yung flow ng water, then also maayos yung mga fixtures kagaya nitong shower set na ito. Alright, so okay na dito, maayos na yung mechanism niya. We have the clear tempered glass ng ating shower area. Then you have here the stainless handrail. Dito nyo sasabit yung inyong towel. Then you have the handle doon sa loob. So handle na rin to. Then also you have the handle inside of the shower area. Now you have here the mirror. Yan, para makita yung image nyo. Alright, so punta naman tayo dun sa kabila na bedroom. Now over here, so pansin nyo, meron pa tayo ditong hagdanan. So ongoing pa rin tong pag-repair or pag-aayos nito or mga pieces na ginagawa dito sa unit ito. So same thing, may balcony rin dito sa loob ng bedroom. Then meron din siyang cabinet dito. Yan, maayos naman siya. So this one is slide cabinet. So same thing, no, kagaya ng pinakita ko sa inyo, yung pag-check ng inyong pintuan at mga cabinets. Then also all the mechanism of the sliding door.
So ito, very unique tong 2-bedroom na to, no? Because inside the bedroom, you may access the toilet. Then pagkapasok nyo, pwede nyong isara. Kasi yun yung main door natin, no? So you may access also, pag nandun ka sa labas, wala ka dun sa loob ng bedroom, you may access this toilet also. And of course, siyempre, pag galing ka sa main door, dito ka nag-access, pasok ka dito, sara mo rin to. Kasi yun yung sa may bedroom, para nakalock siya. So likewise doon sa bedroom, pag nandun ka nang galing. So yun yung control niya. So kompleto na yung ating shower enclosure using itong ating materials na ginamit na clear tempered glass. So meron na rin tayong handle para sa ating pintuan. Meron tayo dito sa labas, meron tayo sa loob. Then dito, kompleto na yung ating set ng ating shower. May shower bulb na. Then meron na rin tayong shower head. So may takip lang siya. Then with here, the pin light. Then kompleto na rin yung tiles. Meron na rin tayong floor drain. Then also the lavatory and the mirror. Yan. Meron din tayo dito ng awning type na window. So overlooking yung open deck ng ating 39th floor. So ang ganda ng view dito, no? So maglalagay ka na lang ng sunshade dito para of course, siyempre, meron kang privacy. Yan. So meron din tayo dito nakalagay na exhaust fan. Then ito yung ating water closet. Then overall, maayos naman itong 2-bedroom unit na ating napuntahan. Also sa pag-check ng ating image mirror, so you have to check kung maayos yung mga edges niya, may mga sealant, then walang basag yung mga edges niya. Alright, so same thing sa mga mechanism ng ating pintuan. So ito, gumamit tayo ng frosted na glass dito sa middle ng ating door. So ito yung access doon sa main door and kitchen. Itong door na to, when you're using itong toilet na to, so you may close it. Then also ito yung another sliding door. Yan. Alright. Now this one, ito naman yung ating clean out. So kung merong mang plugging doon sa ating sanitary, ito yung ating bubuksan para itiklag yung nagbara. Okay, so ito may mga kailangan pang tapusin. So the ceiling, ayos naman. And also yung wall, may mga kailangan din pang ayusin at tapusin. So by the way, ito pala yung slot ng ating window type. So meron lang siyang cover muna para hindi pumasok yung tubig. But later on, pagka nag-move-in kayo, pwede nyong alisin ito at mailagay na yung window type na aircon. So ito yung type nung outlet natin para dun sa aircon unit. Alright, so meron din dito sa ating living area. So same din yan, same profile din, same size nung unit. Then also here, dito sa bedroom, sa another bedroom. Alright, so this one is, I think it's 1.5 horsepower na window type na aircon. Alright, so ito yung view naman dito sa ating bedroom. Ito yung kabuuan ng ating 2-bedroom unit mula dito sa ating main door, going to the kitchen, then to the living room area, to the balcony, then to the other bedroom na may balcony rin, then meron ding toilet. Then sa kabila naman, ito naman yung other bedroom natin. Yan. Then meron din itong series of cabinets. Then also ito yung kanyang toilet area and shower area. Alright. By the way, ang unit natin are equipped with sprinkler system. So ito yung ating sprinkler head. Then this one, ito naman yung ating smoke detector. Then we have one here, ito sa ating sala, itong sidewall na sprinkler. Then over here, dito sa ating bedroom, meron din tayong sprinkler na sidewall din. Then also smoke detector. Then sa another room, of course, meron din tayong smoke detector as well. And also sidewall sprinkler head. Our unit are all equipped with
fire suppression system dito sa Congressional Town Center, Tower 2. Alright guys, ito yung mga process ng ating pag-punch list. So I hope nakatulong sa inyo itong na-share ko sa inyo sa pag-check ng ating mga dapat ma-check dito sa ating floor, sa ating wall, sa ating ceiling, and also dun sa ating power, sa ating mga lighting, and also dun sa water line and sanitary system natin. So kasama na rin dyan yung pagdi-DIY nyo kung meron kayong kailangan na i-troubleshoot or kailangan i-repair. So napakita ko sa inyo yung mga dapat nyong gawin. Alright guys, so looking forward for the soonest completion of Congressional Town Center Tower 2. So abangan natin ito and hoping na matapos na ito ngayong taon ito. Alright guys, so sa mga susunod na mga videos, i-update ko pa kayo dito sa development ng project na ito, the Congressional Town Center Tower 2. Again, I'm Architect Jojo. Joyfully sharing with you what Archie knows. Thank you very much and God bless you all.